Noong unang panahon, may isang maliit na pulang inahing manok na nag-iisang nakatira sa isang bahay sa isang sakahan para mapanatili niya ang kalinisan at kaayusan ng kaniyang tahanan at makalikom ng kaniyang pagkain. Siya ay buong araw na maiging nagtatrabaho. Sa hindi kalayuan sa bahay ng inahing manok, may nakatirang soro kasama ang kaniyang asawa sa isang kuweba. Ang soro ay napakatuso at palaging nangangaso para mapahangan niya ang kaniyang asawa at mabigyan ng masarap na ulam. Sila ay matyagang nagmamatyag sa maliit na pulang inahing manok. Ang tuso at mapanglinlang soro ay nakapag-isip na ang inahing manok na ito ay, sa tingin ko, ang pulang inahing manok na ito ay napakalambot. Gusto kong iregalo ang inahing ito sa aking asawa at lulutuin namin siya sa aming malaking palayok. Kaya sa isang magandang araw, ang soro ay kinuha at binitbit ang kanyang supot at sinabi sa kanyang asawa na, "Huhulihin ko ngayon ang maliit na pulang inahing manok at uulamin natin siya mamayang gabi. Ihanda mo ang malaking palayok at magpakulo ka ng tubig hanggat sa ako ay makauwi." Pagkatapos, ang soro ay umalis kaagad at nagtungo sa tahanan ng maliit na pulang inahing manok. Napakasaya ng asawa ng soro at kaagad na naghanda ng mga pampalasa at pinapanatiling nakakulo ang tubig sa malaking palayok. Mayat maya, ang maliit na pulang inahing manok ay lumabas upang kumuha ng mga butil para sa kaniyang hapunan. Hindi niya alintana na ang tusong soro ay nakatago sa likod ng punong kahoy. Habang ang pulang inahing manok ay naligaw sa kaniyang paningin, ang soro ay maiging naghihintay ng pagkakataon at nagmamadaling pumasok sa tahanan ng inahing manok. Ang soro ay nakaplano na kung paano niya huhulihin ang pulang inahing pagbalik nito. Lumipas ang ilang oras, bumalik na ang pulang inahing manok bitbit ang kaniyang buslo na puno ng butil para sa kaniyang hapunan. Pumasok siya at kinandado ang pintuan. Nang nakahanap ng pagkakataon ay soro at nang wala ng matakbuhan, sinunggaban niya ang pulang inahing gamit ang kanyang nakabukas na buslo upang hulihin siya. Ang maliit na pulang inahing manok ay takot na takot. Nahulog ang kanyang buslo na punong-puno ng butil at lumipad sa magkabilang bubong. Habang humihingay, sinasabi niya sa soro, "Ikaw na tusong soro! Ano ang ginagawa mo sa loob ng aking tahanan? Hindi mo ako mahuhuli kahit anong gawin mo!" "Sa tingin mo, gaano ka katagal mananatili dyan?" ang sabi ng soro. Kahit alam niya na hindi madali sa kanya ngayon na hulihin ang inahing manok. Ang inahing manok ay napakatalino, napakaliksi at mailap. Ngunit ang soro rin ay napakatalino at sandali ay nag-isip. Kaagad ay nasiyahan siya sa ideya at sinabing, "Huhulihin kita ngayon at uulamin sa aming hapunan. Hindi ko pwedeng galitin ang aking asawa." Siya ay tumayo at nagsimulang napaikot-ikot na para bang huhulihin niya ang kanyang buntot. Ang maliit na pulang inahing manok ay nakatingin sa soro mula sa itaas at iniisip na, aalis din ang soro kapag napagod. Ang soro ay nagpaikot-ikot ng mabilis at hinuhuli ang kanyang buntot. Ang inahing manok ay nakatingin sa soro sa may kisame at hindi nauunawaan kung ano ang ginagawa ng tusong soro. Ang kawawang maliit na pulang inahing manok ay nahilo sa kakatitig sa soro at nawala ng balanse sa kisame. Siya ay nahulog sa malaking buslo ng tusong soro. Isinabit niya ang kanyang buslo sa kanyang balikat at naglakad patungo sa kuweba. Siya ay punong-puno ng galak at tuwa at iniisip kung gaano kasarap ang inahing manok. Siya ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang napagod ng husto na hindi na halos makahakbang sa sobrang pagod. Ang ginawa niya sa bahay ng inahing manok ang siyang nag-ubos sa kanyang lakas na hindi na siya makakalakad pa uwi sa kuweba. Naisip niya, "May oras pa ako bago magtakip silim. May oras pa akong makapagpahinga." Kaya isinantabi niya muna ang kanyang buslo at sumandal sa bato ng ilang oras. Mayat maya ay nakatulog siya. Ang maliit na pulang inahing manok ay naalimpungatan. Sa anumang paraan ay nabuksan niya ang buslo at kanyang nailabas ang kanyang ulo. At nasorpresa siya na makita na ang soro ay nakatulog. Nahirapang nakalabas ang inahing manok sa buslo at kumuha ng mga bato at inilagay niya ito sa loob ng buslo. At nagmamadali itong umalis at nagtungo kaagad sa kanyang bahay sa abot ng kanyang makakaya.
Hindi alintana ng Zoro ang nangyari habang siya ay natutulog. Isinabit niya ulit ang buslo sa kanyang balikat at nagtungo kaagad sa kuweba. Na makita siya ng kanyang asawa, agad siya nitong tinawag at, "Dala mo ba ang maliit na pulang inahing manok?" Oo. Mainit na ba ang pinakukulo ang tubig?" Ang tanong ng Zoro habang ang kanyang asawa ay tumango, sabay dinidilaan ang mga labi nito. Nang ibinagsak niya ang buslo sa malaking palayok na may kumukulong tubig, ang mga bato ay nahulog at nagtalsikan ang kumukulong tubig papunta sa kanila at silang dalawa ay namatay. Ang maliit na pulang inahing manok ay hindi na nakita ang Zoro at siya ay namuhay ng masaya at matiwasay magpakailanman.